Sa isang hapunan ng pamilya, tinuro ako ng aking manugang na babae at sumigaw, ang katulong ay kakain sa kusina. Ngumiti lamang ako at sumagot, ayos lang yan, mahal, at ikaw naman ay titira sa kalsada. Sa sandaling iyon, natuklasan niya na ako ang may-ari ng bahay. Natutuwa akong makasama ka rito. Sundan ang aking kwento hanggang sa huli at magkomento kung mula saang lungsod ka nanonood. Sa ganitong paraan, makikita ko kung gaano kalayo ang narating ng aking kwento. Ako si Elena. Ako ay 63 taong gulang at akala ko ay nakaranas na ako ng sapat na pagtataksil sa buhay ko para makilala ang mga ito mula sa malayo. Nagkamali ako. Ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagkubli bilang isang imbitasyon ng pamilya sa matamis na boses ng aking anak na si Daniel na nag-imbita sa akin para sa hapunan. Matagal na rin simula nang magkasama-sama tayo. May niluluto si Tanya na espesyal, sabi niya sa telepono noong hapon. Ang boses niya ay kakaiba, tensyonado, tulad noong bata pa siya at may nagawa siyang mali, ngunit hindi niya alam kung paano magtapat. Dapat ay pinansin ko ang senyales na iyon. Nagbihis ako ng maaga noong gabing iyon. Pinili ko ang aking navy blue na damit, ang isa na laging nagpaparamdam sa akin na elegante, at sinuot ang hikaw na perlas na ibinigay sa akin ng aking yumaong asawa, si Roberto, para sa aming ika-negatibo 20 anibersaryo. Gusto kong maging presentable para sa aking pamilya. Isang ironya. Nang dumating ako sa bahay, agad kong napansin ang ilang kotse na nakaparada sa labas, ang silver na Mercedes ng mga De La Cruz, ang itim na Gevzi ng mga Sarmiento, ang red na Lexus ni Sara Reyes. Lahat ng pangalan na kilala ko mula sa social circle ni Tanya. Bahagyang kumirot ang tiyan ko, ngunit sinabi ko sa sarili ko na marahil ay simpleng dinner party lang ito, kasama ang mga kaibigan kung saan kasama ako. Binuksan ni Tanya ang pinto bago pa ako makarinig ng doorbell. Mukha siyang perpekto gaya ng dati, ang kanyang blonde na buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang designer dress na malamang ay mas mahal pa kaysa sa buwanang sahod ng maraming tao, at ang ngiting iyon na hindi kailanman umabot sa kanyang mga mata. Elena, bati niya sa akin. At doon mismo, dapat ay napansin ko na may kakaiba. Hindi't hindi't biyenan, kundi ang aking pangalan lang, binibigkas ng may kalkuladong lamig na napakahusay niyang master. Napakalaki ng galak na nakarating ka. Tuloy. Pinuno ng ingay ng pag-uusap at tawanan ang sala. Agad kong nakilala ang mga boses. Si Margarita de la Cruz na nag-uusap tungkol sa kanyang huling biyahe sa Europa. Si Patricia Sarmiento na nagkokomento sa bagong koleksyon sa kanyang art gallery. Si Sara Reyes na tumatawa sa isang bagay na tila pinilit at pinaghandaan. Lumapit si Daniel para batiin ako. Ang aking anak, na dating aking matalik na kaibigan, ay yumakap sa akin ngayon nang may paninigas ng isang estranghero na gumaganap ng isang social na tungkulin. Kumusta, ma? Bulong niya malapit sa aking tainga. Ngunit walang init sa kanyang boses, tanging obligasyon. Daniel, mahal ko, napakabuti mong makita, sagot ko, sinisikap na huwag pansinin ang pakiramdam na may malaking mali. Iniiwasan niya ang aking mga mata. Nilinis ni Tanya ang kanyang lalamunan sa kanyang teatral na paraan ng pagkuha ng atensyon. Well, ngayong nandito na tayong lahat, maaari na tayong lumipat sa dining room. Naglakad ako patungo sa grupo, umaasang may magsasama sa akin sa kanilang pag-uusap, ngunit ang mga tingin na natanggap ko ay kakaiba. Hindi naman galit, ngunit hindi komportable, na parang ang aking presensya ay isang hindi planadong abala. Elena! Ang boses ni Tanya ay bumagsak sa hangin tulad ng isang matalas na kutsilyo. Huminto ako at lumingon sa kanya. Nakatayo siya sa pasukan ng dining room na may postura na kanyang inaampon kapag siya ay nakakaramdam ng ganap na kontrol sa isang sitwasyon. Sa tingin ko ay may maliit na hindi pagkakaunawaan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Lahat ng pag-uusap ay huminto. Naramdaman ko ang mga mata ng bawat bisita sa akin na parang ako ang sentro ng isang palabas na hindi ko maintindihan. Isang hindi pagkakaunawaan. Tanong ko, ang aking boses ay mas maliit kaysa sa gusto ko. Ngumiti si Tanya, ngunit walang anumang kabaitan sa ngiti niya.
Ito ay ang ngiti ng isang tao na malapit ng magsaya sa kanyang sasabihin. Well, ito ay isang hapunan para sa aking mga espesyal na bisita, para sa mga tao na nasa aming social level. Huminto siya, nilalasap ang bawat salita. Sa tingin ko ay mas komportable kang kumain sa kusina. Pakiramdam ko ay pisikal akong sinaktan. Umalis ang hangin sa aking baga, at sa isang sandali, hindi ko maproseso ang kakarinig ko lang. Ang aking sariling manugang na babae ay itinatapon ako sa kusina na parang ako ay isang inupahang katulong. Tumingin ako kay Daniel, naghihintay, tahimik, nagmamakaawa sa kanya na may sabihin, na ipagtanggol ako, na ipaalala sa kanyang asawa kung sino ako. Ngunit ang aking anak, ang batang minsang nangako na laging poprotektahan ako, ay nakatingin lang sa sahig. Ang katulong ay kakain sa kusina, dagdag ni Tanya. At sa pagkakataong ito, walang pagkakamali sa lason sa kanyang boses. Ang mga salita ay umalingaw-ngao sa aking mga tainga tulad ng isang kampana ng libing. Ang kahihiyan ay napakakumpleto, napakakaiba kaya sa isang sandali, ako ay paralisado. Nakikita ko ang mga ekspresyon sa mga mukha ng mga bisita, ang ilan ay mukhang hindi komportable, ang iba ay mausisa, na parang sila ay nakasaksi ng isang nakakaaliw na drama. Nagpalitan pa ng makahulugang tingin si Margarita de la Cruz kay Patricia Sarmiento. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong pumutok sa loob ko. Hindi ito ang puso ko na maraming beses nang nabasag sa paglipas ng mga taon kaya't natuto na itong gumana sa mga lamat. Ito ay mas malalim. Ito ang huling koneksyon sa emosyon na mayroon ako sa ideya na pinahahalagahan ako ng pamilyang ito, na ang aking lugar sa mundong ito ay may kahulugan sa mga taong pinakamamahal ko. Ngunit pagkatapos ay may kakaibang nangyari. Sa halip na umiyak, sa halip na sumigaw o tumakbo sa kahihiyan, nakaramdam ako ng malamig na katahimikan na bumaba sa akin. Isang katahimikan na hindi ko naranasan sa loob ng maraming taon. Para bang hinihintay ko ang sandaling ito nang hindi ko nalalaman. Para bang ang kalinawan na kailangan ko ay sa wakas ay dumating. Ngumiti ako, isang tunay, tahimik na ngiti na ganap na ikinagulat ni Tanya. Ayos lang yan, mahal, sabi ko, ang boses ko ay nakakagulat na mahinahon. Tama ka. Sa tingin ko ay oras na para malaman nating lahat kung saan eksakto ang lugar ng bawat isa sa bahay na ito. Ang pagkalito sa mukha ni Tanya ay agad. Hindi iyon ang reaksyon na inaasahan niya. Inaasahan niya ang luha, pagmamakaawa. Kahihiyan. Sa halip, may isang 63 taong gulang na babae na ngumingiti sa kanya nang may kumpiyansa na hindi niya ipinakita sa loob ng maraming taon. At alam mo ba, Tanya, nagpatuloy ako, nararamdaman ang bawat salita na lumalabas ng may napakalinaw. Sa lalong madaling panahon, matutuklasan mo kung sino talaga ang nabibilang dito. Ang katahimikan na sumunod ay iba sa nauna. Sa pagkakataong ito ay mabigat ito sa isang pangako na walang sinuman sa silid na iyon ang lubos na nakaintindi maliban sa akin. Ngunit ang hindi nila alam ay ang kahihiyan na ito, ang gabing ito na maingat nilang pinlano upang ilagay ako sa aking lugar, ay naging katalista lamang para sa isang bagay na magbabago ng lahat magpakailanman. Nang gabing iyon habang nagmamaneho ako pabalik sa aking apartment, bumuhos ang mga alaala sa aking isipan tulad ng mga alon sa panahon ng bagyo. Ang kahihiyan ni Tanya ay hindi isang nag-iisang pangyayari. Ito ay ang rurok ng 5 taon ng sistematikong paghamak. 5 taon ng pagtrato sa akin na parang isang abala sa buhay ng aking sariling anak. Nagsimula ang lahat nang makilala ni Daniel si Tanya sa isang real estate conference. Nagtrabaho siya bilang isang real estate agent, isang tapat ngunit hamak na trabaho. Siya ang anak ng isang property developer na sanay sa mundo ng karangyaan na kilala lamang ni Daniel mula sa malayo. Mula sa unang araw na ipinakilala niya ako sa kanya, alam kong may kakaiba sa kanyang mga mata nang tiningnan niya ako. Hindi ito paggalang. Ito ay isang pagtatasa na parang kinakalkulan niya ang aking halaga at nagtapos na wala akong halaga. Sa simula, ang mga komento ay banayad. Sabi ni Daniel sa akin, nakapapanirahan ka sa isang maliit na apartment, Elena. Napaka-komportable. Oh. Napaka-interesante kung paano nakatira ang ilang tao sa napakaliit na espasyo. Laging may perpektong ngiti.
Laging sa tono na tila nakikiramay ngunit pumuputol tulad ng isang nakatagong kutsilyo. Nang magpakasal sila 3 taon na ang nakakaraan, umasa ako na magpapabuti ang mga bagay. Akala ko siguro ay kinakabahan si Tanya na subukang magpabilib at na kapag naramdaman niyang ligtas siya sa pamilya, magiging mas mainit siya sa akin. Napaka-inosente ko. Ang unang Pasko bilang isang kasal na pamilya ay nagsasabi. Napagkasunduan namin na ipagdiwang sa bahay na binili ni Daniel at Tanya pagkatapos ng kasal, isang magandang bahay na kolonyal sa Batangas na lihim kong tinulungan pondohan. Ipinagpilitan ni Tanya na dalhin ng bawat isa ang isang partikular na ulam para sa hapunan. Elena, maaari mong dalhin ang mga napkin, sabi niya sa akin sa telepono, habang ang aking kapatid na si Helen ay pinadala ang pabo at si Tia Catalina ay inatasan sa dessert. Mga napkin, na parang ang aking kontribusyon sa pagdiriwang ng pamilya ay napakaliit kaya't karapat-dapat lamang akong magdala ng papel. Ngunit ang pinakamasakit noong Pasko ay hindi ang mga napkin. Ito ay nang dumating ang oras para sa mga regalo. Malaki ang pag-iingat ni Daniel at Tanya sa pagbalot ng magagandang regalo para sa lahat doon. Lahat maliban sa akin. Ang aking regalo ay isang kahon ng murang tsokolate na malinaw na binili nila sa huling minuto mula sa isang butika. Hindi lang namin alam kung ano ang gusto mo, paliwanag ni Tanya nang may peking tamis na sinisimulan kong makilala. Isang kasinungalingan. Nariyan ako sa bawat kaarawan, bawat pagdiriwang ng pamilya sa loob ng 35 taon ng buhay ni Daniel. Alam na alam nila ang aking mga gusto. Ang mga sumunod na buwan ay isang masterclass sa psikolohikal na manipulasyon. Si Tanya ay may espesyal na talento sa paggawa ng mga komento na sa ibabaw ay inosente ngunit puno ng lason. Elena, ang jacket na iyan ay napaka-vintage sa iyo. Siguro ay mula pa noong uso pa yan. O, kahanga-hanga kung paano mo napapanatili ang gayong positibong saloobin sa kabila ng iyong mga limitasyon. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay ang panonood kung paano nagbago si Daniel. Ang aking anak, na minsang tumatawag sa akin 3 beses sa isang linggo, ay biglang nakikipag-ugnayan na lamang sa akin kapag wala si Tanya. Ang aming mga pag-uusap ay naging mababaw, maingat, na parang naglalakad siya sa itlog. Isang araw, mga 1 taon na ang nakalipas, binisita ko sila ng hindi inaasahan. Kailangan kong ihatid ang ilang dokumento na nakalimutan ni Daniel sa aking apartment. Pagdating ko, narinig ko ang nagtataasang boses mula sa study. Lumapit ako ng tahimik, hindi para makinig, kundi dahil nakilala ko ang tono ng paghihirap sa boses ng aking anak. Hindi ko na kayang gawin ito, Tanya. Si Daniel ang nagsasabing, siya ang nanay ko. Tumpak, sagot niya, malamig ang kanyang boses tulad ng yelo. Siya ang nanay mo, hindi ako. At sa totoo lang, Daniel, ang kanyang patuloy na presensya ay nakakaapekto sa ating buhay panlipunan. Nag-uusap ang mga tao, nagtataka sila kung bakit natin kailangang tiisin iyon. Ngunit tinulungan niya ako nang kailangan ko ng pera para sa kolehiyo. Siya ang nagbayad ng aking unang apartment nang magsimula akong magtrabaho. At ngayon kailangan mong bayaran siya habang buhay, putol ni Tanya. Daniel, mahal ko, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Sa aking social circle, ang paraan mo ng pagtrato sa iyong pamilya ay sumasalamin sa iyong katayuan. At ang pagkakaroon ng isang biyenan na sumusulpot ng hindi inaasahan, na nagbibihis na parang nabubuhay sa dekada 80. Na hindi kayang makipag-ugnayan ng sopistikado. Nakakahiya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Pagkatapos ay ang boses ni Daniel mas mahina. Ano ang gusto mong gawin ko? Bigyan mo lang siya ng distansya. Hindi mo kailangang putulin ang ugnayan sa kanya ng tuluyan. Panatilihin mo lang ang mga pagbisita sa pinakamababa kapag mayroon tayong mahahalagang bisita. Siguro mas mabuti kung wala siya. Iyon ang pag-uusap na nagmarka sa simula ng sistematikong paglayo. Bigla, ang mga imbitasyon sa mga hapunan ng pamilya ay naging mas madalas. Ang mga kaarawan ay ipinagdiwang ng may maliit na pagtitipon ng pamilya, na tila hindi kasama ako. Ang mga tawag sa telepono ay naging mas kakaunti, ngunit nandyan pa rin ako naghihintay. Patuloy akong nagpapadala ng mga regalo sa mga espesyal na okasyon.
Patuloy akong tumatawag para magtanong kung kumusta sila. Patuloy akong gumagawa ng diskretong deposito sa account ni Daniel kapag alam kong kulang sa pera dahil iyon ang ginagawa ng mga ina. Nagmamahal kami ng walang pasubali kahit na hindi kami mahal pabalik. Ang hindi alam ni Tanya, ang hindi nila alam, ay sa loob ng lahat ng mga taon ng pagtanggi at kahihiyan na ito, gumagawa ako ng napakahalagang desisyon tungkol sa aking kinabukasan. Mga desisyon na pinanatili kong pribado, naghihintay ng tamang sandali upang ihayag ang mga ito. Si Roberto, ang aking yumaong asawa, ay isang napakatalinong tao pagdating sa pera. Sa loob ng aming 30 taon ng kasal, siya ay namuhunan ng matalino, bumili ng mga ari-arian, at bumuo ng isang tahimik na imperyo na napakakakaunti ang nakakaalam. Nang siya ay mamatay 4 taon na ang nakakaraan, hindi lamang niya iniwan sa akin ang kanyang pagmamahal at mga alaala, kundi pati na rin ang isang malaking kayamanan at isang real estate portfolio na kasama, maraming bagay na papatay ang ilang tao para malaman. Matapos ang Pasko ng mga napkin na iyon, matapos marinig ang pag-uusap na iyon sa study, matapos ang bawat makamandag na komento at bawat kalkuladong pagbubukod, sinimulan kong gumawa ng ilang legal na kaayusan. Ilang pagbabago sa mahahalagang dokumento. Ilang hakbang na magsisiguro na kapag dumating ang tamang oras, ang katotohanan ay ihahayag sa pinakamalaking paraan na posible. Nang gabing iyon, matapos ang kahihiyan sa dining room, habang tinatanggal ko ang mga hikaw na perlas na ibinigay sa akin ni Roberto, alam kong dumating na ang sandaling iyon. Ginawa na ni Tanya ang lahat ng kanyang card. Ipinakita niya ang kanyang tunay na pagkatao sa harap ng mga saksi. Nilampasan niya ang huling linya. Ngayon ay ako naman ang susunod na maglalaro, at maihawak akong panalong kamay na hindi niya kailanman nakita. Ang mga sumunod na araw pagkatapos ng kahihiyan sa dining room ay lumipas sa kakaibang katahimikan. Hindi tumawag si Daniel na hindi na ikinagulat ko. Malamang na ipinagbawal ni Tanya sa kanya na makipag-ugnayan sa akin hanggang sa pagbulay-bulayan ko ang aking pag-ugali. Ngunit hindi ako naghihintay ng kanilang mga tawag. Ako ay abala sa ibang mga bagay. Noong Lunes ng umaga, may appointment ako sa aking abogado, si Marcos Ventura. Si Marcos ay naging kasosyo sa law firm ni Roberto sa loob ng maraming taon, at pagkamatay ng aking asawa, siya ay naging tagapag-ingat ng aking mga lihim sa pananalapi. Ang kanyang opisina sa Financial District ay laging nagpapagaan ng loob ko. Sa kanyang perpektong organisadong mga aklat ng batas at ang amoy ng sariwang kape, Elena, bati ni Marcos habang sinuri niya ang isang tumpok ng mga dokumento sa kanyang desk. Ang mga pagbabago na hiniling mo noong nakaraang linggo ay naproseso na lahat. Sigurado ka bang gusto mong ipagpatuloy ito? Tumango ako ng matatag. Ganap na sigurado, Marcos. Oras na. Nagpasya akong ilipat ang ilang ari-arian na pinanatili ko sa pangalan ni Roberto sa aking pangalan sa pagkadalaga, Elena Reyes. Kabilang dito ang bahay kung saan kasalukuyang nakatira sina Daniel at Tanya, na pinaniniwalaan nilang binili nila sa isang karaniwang mortgage. Ang hindi nila alam ay ako ang nagbigay ng buong down payment at palihim na nagbabayad ng malaking bahagi ng buwanang bayad sa loob ng nakaraang 3 taon. Dapat matapos ang proseso sa loob ng 2 linggo, paliwanag ni Marcos. Pagkatapos niyan, legal, ikaw ay kikilalanin bilang nag-iisang may-ari ng tirahan sa Batangas, pati na rin ang kondo sa Makati at ang komersyal na ari-arian sa Laguna. Samantala, namumuhay si Tanya sa kanyang sandali ng kaluwalhasyan. Sa pamamagitan ng aking network ng mga social contacts, na mas malawak kaysa sa kanyang inaakala, ang mga ulat ng kanyang mga pag-uusap sa tennis club, sa kanyang mga charity luncheon, sa mga party sa kapitbahayan, ay unti-unting nakarating sa akin. Ikinuwento niya ang kanyang bersyon ng insidente sa hapunan, ipinipinta ang sarili bilang biktima ng isang mahirap at demanding na biyenan. Kailangan kong maging matatag sa kanya, sabi niya kay Margarita de la Cruz habang nasa kanilang Pilates class. Minsan ang mga matatanda ay kailangan paalalahanan tungkol sa angkop ng mga hangganan. Ikinuwento sa akin ni Margarita ito sa aming tanghalian noong Miyerkules, marahil ay umaasang mag-react ako ng may galit. Sa halip, umiti lang ako at nagpalit ng paksa.
Ang hindi alam ni Tanya ay si Margarita de la Cruz at ako ay magkakilala na sa loob ng mahigit 20 taon. Ang kanyang asawa, si Carlos, ay naging kliyente ni Roberto sa maraming real estate deals. Alam na alam ni Margarita kung sino ako at kung ano ang aking tunay na sitwasyon sa pananalapi, ngunit pinili niyang walang sabihin, naghihintay kung paano magaganap ang dulang ito. Noong Huwebes, nagawa ni Tanya ang kanyang unang malaking pagkakamali. Tumawag sa akin si Daniel, kinakabahan at nalilito. Ma, sabi niya, may kakaibang nangyayari. Tumawag si Tanya mula sa property management office kung saan kami nakatira. Sabi nila kailangan nilang i-update ang ilang dokumento tungkol sa tunay na may-ari, ngunit binili namin ang bahay na ito. Mayroon kaming kontrata. At anong klase ng dokumento, Daniel? Tanong ko, pinananatili ang aking boses na kalmado. Hindi ko alam eksakto. Si Tanya ang nakipag-usap sa kanila. Sabi niya marahil ay simpleng bureaucratic error lang, ngunit mukha siyang nag-aalala. Noong Biyernes, tumindi ang pagkabalisa ni Tanya nang maghatid ang kartero ng isang certified letter na nakatuon sa kasalukuyang nakatira sa ari-arian. Ang liham, na ipinadala ng law firm ni Marcos, ay teknikal na isang regular na abiso tungkol sa mga pagbabago sa istruktura ng pagmamay-ari. Ngunit sa isang tao na may kasalanan sa isip tulad ni Tanya, tunog nakakatakot. Ayon sa sinabi sa akin ni Daniel kalaunan, ginugol ni Tanya ang buong weekend sa pagtawag ng husto. Tinawagan niya ang kanyang ama, ang abogado ng pamilya, maging ang real estate agent na nagbenta sa kanila ng bahay. Pareho silang binigyan ng parehong sagot. Ang mga dokumento ay tila lehitimo, ngunit kailangan nilang imbestigahan pa. Noong linggo ng gabi, biglang dumating si Daniel sa aking apartment. Nang buksan ko ang pinto, nakita kong may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ma, pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya. Pinapasok ko siya at ginawa ng tsaa, tulad noong bata pa siya at lumalapit sa akin na may mga problema. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Hindi na ito ang aking anak na nagtitiwala sa akin. Ito ay isang takot na lalaki na naghahanap ng mga sagot na hindi niya alam kung paano itanong. Si Tanya ay talagang stressed, nagsimula siya, iniiwasan ang aking tingin. Ang mga liham na ito tungkol sa bahay, ang mga tawag. Iniisip niya na baka may sumusubok na manloko sa amin. Manloko sa atin? Ulit ko, humigop ng tsaa. Alam mo, tulad ng mga scheme na iyon kung saan nagpapanggap ang mga tao na sila ang tunay na may-ari para kumuha ng mga bahay ng mga tao. Kinuskus niya ang kanyang noo. Ngunit kakaiba, masinusuri ko ang lahat ng mga dokumento ng aming bahay ngayon at may ilang bagay na hindi ko maintindihan. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Anong klaseng bagay? Well, nang bilhin namin ang bahay, naaalala ko na kumuha kami ng loan para sa 8 milyon, ngunit sa mga papeles na mayroon ako ngayon. Nagpapakita na 2 milyon lang ang utang namin. At may mga bayad na ito na minarkahan ng anonymous benefactor na sumasaklaw sa bahagi ng mortgage sa loob ng maraming taon. Tiningnan ako ni Daniel nang may ekspresyon na hindi ko nakita simula noong siya ay isang teenager. Pagkalito na halos sa pagdududa na may mahalagang bagay na hindi niya alam. Ma, sabi niya ng dahan-dahan. Alam mo ba ang tungkol dito? Iyon ang tanong na matagal ko nang hinihintay. Ang tanong na magmamarka sa sandali na magbabago ang lahat sa pagitan namin. Nakikita ko sa kanyang mga mata na sinisimulan na niyang pagdugtong-dugtungin ang mga puntos na sinadya niyang baliwalain sa loob ng mahabang panahon. Inilapag ko ang aking tasa ng tsaa sa mesa at tiningnan siya ng diretsyo. Daniel, sabi ko ng mahina, naisip mo ba kung paano ang isang babae na supposedly nabubuhay sa isang maliit na pensyon ay nakatulong sa iyo sa kolehiyo, sa iyong unang apartment, sa lahat ng mga emergency sa pananalapi na naranasan mo sa paglipas ng mga taon? Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ma, naisip mo ba kung bakit ang mga tao, tulad ni Margarita de la Cruz, ay nagpapakita sa akin ng labis na paggalang gayong iginiit ni Tanya na ako ay isang walang kwentang matandang babae lang? Tahimik si Daniel, ngunit nakikita kong mabilis na gumagana ang kanyang isip, binabalikan ang mga taon ng maliliit na detalye na kanyang binaliwala o maling naunawaan.
Naisip mo ba? Ipagpatuloy ko, tumatatag ang aking boses. Kung bakit, nang pinahiya niya ako sa harap ng kanyang mga bisita noong isang araw, hindi ako nagalit o umiyak, kundi ngumiti ako. Ang ekspresyon sa mukha ni Daniel ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa takot. Ma, ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin? Ngumiti ako, ang parehong tahimik na ngiti na ibinigay ko kay Tanya noong gabing iyon sa dining room. Sinasabi ko sa iyo, aking mahal na anak, na sa lalong madaling panahon ikaw at ang iyong asawa ay matutuklasan na naglalaro kayo ng laro kung saan hindi ninyo alam ang tunay na mga patakaran. Tumayo si Daniel, natapon ang kanyang tsaa. Ano ang ibig sabihin niyan, ma? Tinatakot mo ako. Huwag kang matakot, Daniel. Maghanda ka lang dahil ang mangyayari sa susunod na linggo ay magbabago ng lahat ng akala mo ay alam mo tungkol sa iyong pamilya. Nang umalis si Daniel ng gabing iyon, alam kong tatakbo siya agad kay Tanya at sasabihin sa kanya ang aming pag-uusap. Alam kong magpapanik siya, gagawa ng mas desperadong tawag, at susubukan na humanap ng paraan upang mapanatili ang kontrol sa sitwasyon, ngunit huli na para doon. Ang mga dokumento ay napirmahan, ang mga legal na proseso ay nagsimula, at ang katotohanan ay malapit nang lumabas sa pinakakahanga-hangang paraan na posible. Naibigay na ni Tanya ang kanyang huling baraha nang pinahiya niya ako sa hapunan na iyon. Ngayon ay ako naman. At maihawak akong royal flush na hindi niya kailanman inakala na kaya kong taglayin. Ang tawag ay dumating noong Martes ng umaga. Si Daniel ito, ngunit mula sa tono ng kanyang boses, agad kong alam na nasa tabi niya si Tanya, malamang na sinasabi sa kanya kung ano ang eksaktong sasabihin. Ma, ang boses niya ay sapilitan, pinaghandaan. Nag-uusap kami ni Tanya, at sa tingin namin ay mahalaga na magkaroon ng isang family conversation, isang tapat na pag-uusap tungkol sa mga inaasahan. Mga inaasahan, tanong ko kahit alam ko na kung saan patungo ito. Tungkol sa kinabukasan, tungkol sa mga living arrangements. Huminto siya at narinig ko ang bulungan sa background. Gusto ka naming imbitahan para sa hapunan sa Sabado, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Pamilya lang tayo para makapag-usap tayo ng bukas. Naiintindihan ko, kalmadong sagot ko. At sino pa ang kasama sa pag-uusap na ito ng pamilya? Well, naisip ni Tanya na maganda kong imbitahan ang ilang extended family members, alam mo, para lahat tayo ay nasa iisang pahina tungkol sa mahalagang bagay. Nandyan na. Walang natutunan si Tanya mula sa huli naming interaksyon. Sa halip na umatras ang kanyang mga tropa at pag-isipan muli ang kanyang estratehiya, nagpasya siyang doblehin ang taya. Susubukan niya akong pahiyain muli, ngunit sa pagkakataong ito ay may mas malaking audience upang magsilbing mga saksi sa aking pinaghihinalaang huling pagkatalo. Anong klaseng extended family members, Daniel? Well, ang pinsan kong si James at ang kanyang asawa na si Susan, si Catalina, ang kapatid mong si Helen, may isa pang paghinto. At gayon din ang ilang malalapit na kaibigan ni Tanya. Alam mo, mga taong mahalaga sa amin at pinahahalagahan namin ang kanilang mga opinyon. Pagsasalin, nakabuo si Tanya ng hurado ng kanyang mga kakampi upang masaksihan ang pinaniniwalaan niyang magiging huling kahihiyan at permanenteng pagtatapon ko mula sa pamilya. Mukhang isang napaka-espesyal na okasyon, sabi ko. Maaari ko bang itanong kung ano ang tiyak na layunin ng pagpupulong na ito? Nagsimulang umutal si Daniel na malinaw na nagbabasa mula sa isang script na inihanda ni Tanya. Well, sa tingin namin ay oras na para maintindihan ng lahat ang ating mga tungkulin sa pamilya. At marahil ay oras na para pag-usapan natin ang mas angkop na living arrangements para sa lahat. Mas angkop na living arrangements. Inulit ko ang mga salita ng dahan-dahan. Daniel, sinasabi mo ba sa akin na gusto ng iyong asawa na gamitin ang hapunan na ito para sabihin sa akin na dapat akong humanap ng ibang tirahan? Hindi ganyan, ma, protesta niya, ngunit walang kapanipaniwala ang kanyang boses. Ang totoo, well, nakahanap si Tanya ng napakagandang komunidad para sa mga taong kasing edad mo, mga lugar kung saan ka magiging mas komportable, kung saan ka magkakaroon ng mga aktibidad at kung saan ako mawawala sa daan. Tinapos ko para sa kanya. Ma, pakiusap, wag mo itong tingnan ng ganyan.
Gusto lang namin ang pinakamabuti para sa lahat. Sige, Daniel, sabi ko at narinig ko ang kanyang paghinga ng ginhawa. Tinatanggap ko ang imbitasyon. Pupunta ako sa Sabado. Talaga? Ibig kong sabihin, ang galing. Malulugod si Tanya. Sigurado akong malulugod siya, bulong ko. Sabihin mo kay Tanya na sabik akong marinig ang sasabihin niya. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, umupo ako sa aking paboritong silya at talagang natawa sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Napakakumbinsido ni Tanya sa kanyang posisyon, labis na naniniwala na hawak niya ang lahat ng kapangyarihan sa sitwasyong ito, kaya't malapit na siyang magkamali sa pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay sa harap ng isang madla. Ginugol ko ang susunod na ilang araw sa maingat na paghahanda para sa alam kong magiging mahalagang sandali. Noong Miyerkules, nakipagpulong ako kay Marcos upang repasuhin ang lahat ng huling dokumento. Lahat ay nasa ayos. Opisyal na nailipat ang mga titulo ng ari-arian. Ang mga pampublikong record ay na-update na. Sino man na gustong suriin ang impormasyon ay madali itong magagawa. Noong Huwebes, nagtanghalian ako kasama si Margarita de la Cruz. Tulad ng inaasahan ko, naimbitahan na rin siya sa hapunan sa Sabado. Elena, sabi niya habang kinukuha ang kanyang salad. Sana alam mo na wala akong ideya kung ano ang plano ni Tanya, ngunit hiniling ako ni James de la Cruz na pumunta. Tila, sinabi niya sa kanya na mahalaga na magkaroon ng kagalang-galang na mga saksi para sa isang uri ng pamilyar na anunsyo. Kagalang-galang na mga saksi. Ulit ko, natutuwa. Iyon ang eksaktong sinabi niya. Tiningnan ako ni Margarita ng mausisa. Mayroon ka bang ideya kung tungkol saan ito? Oh, mayroon akong napakalinaw na ideya, tiyak ko sa kanya. Ngunit sa tingin ko ay mas magiging maganda ito bilang sorpresa para sa lahat. Noong Biyernes ng gabi, muling tumawag si Daniel sa akin. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay hindi na pinaghandaan at mas tunay na nag-aalala. Ma, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ibig kong sabihin, pumunta ka bukas. Bakit hindi ko naman gustong pumunta, Daniel? Kasi, well, masyadong stressed si Tanya nitong linggo. Ang mga liham na ito tungkol sa bahay, ang mga legal na dokumento, hindi niya maintindihan. Nasa bingit siya ng nerbiyos. At ikaw, Daniel? Kumusta ang pakiramdam mo? Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Nalilito, inamin niya sa wakas. Ma, pakiramdam ko ay may mga nangyayari na hindi ko maintindihan. Sinasabi ni Tanya ang isang bagay, ngunit kapag tinitingnan ko ang mga dokumento ng bahay, kapag iniisip ko ang lahat ng beses na tinulungan mo ako sa pananalapi, hindi ko alam kung ano ang iisipin. Marahil, malumanay kong iminungkahi. Bukas ng gabi, magkakaroon ka ng lahat ng sagot na kailangan mo. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay oras na para lumabas ang buong katotohanan, Daniel. Ang buong katotohanan. Noong Sabado ng gabi, dumating ako ng eksaktong 7 oras. Sa pagkakataong ito, pinili ko ang aking pinakaeleganting damit, ang itim na Chanel na binili sa akin ni Roberto para sa aming ika-25 anibersaryo. Isinuot ko ang aking pinakamagandang alahas, ang mga piraso na inilalaan ko para sa mga espesyal na okasyon. Kung ito ay magiging isang pagtatanghal, sisiguraduhin kong magmumukha ako sa papel. Nang buksan ni Tanya ang pinto, bahagyang nanghina ang kanyang kumpiyansang ngiti. Malinaw, hindi niya inaasahan na darating ako na nakabihis na parang isang kabilang sa kanyang social circle. Elena, bati niya, mabilis na nakabawi sa kanyang pagkabigla. Napakasigla mo ngayong gabi. Salamat, Tanya. Naisip ko para sa isang mahalagang okasyon, dapat akong magbihis ng naaayon. Ang dining room ay puno, tulad ng inaasahan ko. Ang aking kapatid na si Helen ay nakaupo sa isang dulo, mukhang hindi komportable. Si Tia Catalina ay kinakabahan na nakikipag-usap kay James at Susan. Naroon si Margarita de la Cruz, kasama ang 2 pang mag-asawa na kinikilala ko mula sa social circle ni Tanya. Sa kabuuan, 12 kami. Inayos ni Tanya ang eksena na parang isang dula. Naglagay pa siya ng isang upuan na medyo hiwalay sa iba para sa akin, na parang ako ang nasasakdal sa isang paglilitis.
Bueno, anunsyo ni Tanya nang nakaupo na ang lahat at nakapag-serve na ng pampagana. Salamat sa inyong lahat sa pagdating ngayong gabi. Nais naming magkaroon kami ni Daniel ng aming mga mahal sa buhay para sa isang napakahalagang pag-uusap tungkol sa kinabukasan ng aming pamilya. Gumalaw si Daniel sa kanyang upuan, malinaw na hindi komportable sa mangyayari. Tulad ng alam ng marami sa inyo, patuloy ni Tanya, kami ay nakaranas ng ilang mga hamon sa pamilya kamakailan, mga sitwasyon na nangailangan sa amin na gumawa ng mahirap ngunit kinakailangang mga desisyon. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng may kumpiyansa ng isang naniniwala na sigurado ang tagumpay. Iyon ang dahilan kung bakit napagpasyahan namin na oras na upang gumawa ng ilang mga pagbabago sa mga living arrangements ng aming pamilya. Mga pagbabago na makikinabang sa lahat ng kasangkot. Ang silid ay lubos na tahimik. Nakikita ko si Helen na nakatingin sa akin, ang may pag-aalala, habang si Margarita de la Cruz ay walang anumang ekspresyon na parang nanonood ng isang dula na alam na niya ang wakas. Nakahanap kami ni Daniel ng isang magandang komunidad para sa mga senior na malapit dito kung saan makakapanirahan si Elena ng komportable kasama ang mga taong kasing edad niya at kapareho ng socio-economic level. Naroon na. Ang pampublikong kahihiyan na pinlano niya mula sa sandaling pinahiya niya ako sa huling hapunan. Ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niya ng mga saksi. Gusto niyang makita ng buong pamilya ang paglalagay niya sa akin sa aking lugar ng tuluyan. Of course, dagdag niya ng may peking kabutihang loob, sasakupin namin ang lahat ng gastos para sa paglipat at ang unang buwan sa bagong tirahan. Ang katahimikan na sumunod ay makapal. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin, naghihintay ng aking reaksyon. Ang ilang mukha ay nagpakita ng pakikiramay, ang iba ay pagkausyoso, at ang ilan ay pakikisabwat kay Tanya. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking silya, nararamdaman ang bawat mata sa silid na sumusunod sa akin. Nang sa wakas ay nagsalita ako, ang aking boses ay malinaw at kalmado. Tanya, sabi ko, pinahahalagahan ko ang pagtipon mo sa lahat dito ngayong gabi dahil tama ka. Oras na para malaman ng lahat kung ano ang angkop na living arrangements para sa bawat isa sa atin. Umiti ako, ang parehong mahinahong ngiti na labis na nagpalito sa kanya sa unang pagkakataon. Ngunit bago natin pag-usapan kung saan ako dapat manirahan, marahil ay pag-usapan muna natin kung saan ka maninirahan. Ang katahimikan na sumunod sa aking mga salita ay ganap. Parang may pumindot ng pause button sa isang pelikula. Nakatingin sa akin si Tanya nang may pagkalito, na parang nagsalita ako sa ibang wika. Namutla si Daniel. Nagpapalitan ng nerbiyosong tingin ang mga bisita, hindi sigurado kung nasaksihan nila ang isang drama ng pamilya o ang simula ng isang pagkasira ng pag-iisip. Excuse me. Sa wakas ay nausan ni Tanya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ano ang ibig mong sabihin? Kung saan ako maninirahan? Dahan-dahan akong lumakad patungo sa dulo ng mesa kung saan karaniwang nakaupo si Tanya kapag ginagampanan niya ang papel ng perpektong hostess. Huminto ako doon, ang aking mga kamay ay dahan-dahang nakapatong sa likod ng silya at tiningnan ko ang bawat tao sa silid bago ako sumagot. Well, Tanya, nagsimula ako, pinanatili ang aking boses sa mahinahong tono na labis na ikinabahala niya. Dahil pinag-uusapan natin ang angkop na living arrangements at kung sino ang nabibilang saan, naisip kong ito ang perpektong oras upang linawin ang ilang hindi pagkakaunawaan tungkol sa magandang bahay na ito. Bumangon si Daniel mula sa kanyang silya. Ma, ano ang sinasabi mo? Kinuha ko ang isang sobre mula sa aking pitaka, isang maingat kong inihanda kaninang umaga. Sa loob ay mga kopya ng lahat ng naugnay na dokumento na nakaayos ng sunod-sunod upang ikwento ang buong kwento. Daniel, nang bilhin ninyo ni Tanya ang bahay na ito 3 taon na ang nakalipas, naaalala mo ba kung magkano ang binayaran ninyo para sa down payment? Napakunot ang noo ni Daniel. 2 milyon. Bakit? At saan galing ang perang iyon? Kami. Tiningnan ni Daniel si Tanya na lalong nag-aalala. Sabi ni Tanya na ipinahiram kami ng pera ng kanyang pamilya. Tumayo si Tanya ng napakabilis kaya't muntik nang bumaliktad ang kanyang silya.
Daniel, sa tingin ko ay hindi nararapat na pag-usapan ang ating pribadong pinansya sa harap ng, ngunit Tanya, malumanay kong pinutol. Ikaw ang nagpumilit na gaganapin ang pag-uusap na ito sa harap ng mga saksi. Sabi mo mahalaga na maunawaan ng lahat ang angkop ng mga kaayusan. Umiti ako. Sinusundan ko lang ang iyong lead. Kinuha ko ang unang dokumento mula sa sobre. Ito ay isang bank record na nagpapakita ng paglilipat ng 2 milyon mula sa isang account sa pangalan ni Elena Reyes sa magkasanib na account ni Daniel at Tanya Cruz. May petsang eksaktong 3 araw bago ang pagbili ng bahay na ito. Isang bulungan ang lumabas sa silid. Sumandal si Margarita de la Cruz, malinaw na interesado. Dinikit ni Helen ang kamay niya sa kanyang bibig. Ma, bulong ni Daniel, ikaw ang nagbigay sa amin ng pera para sa down payment. Hindi ko ibinigay sa iyo, Daniel. Ipinahiram ko sa iyo. Walang interes, walang takdang petsa, dahil ikaw ang aking anak at naniniwala ako na balang araw kapag kaya mo na, babayaran mo ako. Kinuha ko ang isa pang dokumento, ngunit sa totoo lang, mayroon pang iba. Nawalan na ng kulay ang mukha ni Tanya. Daniel, hindi mo kailangang pakinggan ito. Sinusubukan niya akong manipulahin. Ang dokumentong ito, nagpatuloy ako, ganap na binabaliwala si Tanya, ay nagpapakita ng buwanang bayad sa mortgage sa bahay na ito sa loob ng nakaraang 3 taon. Makikita mo na bawat buwan ay 2 bayad ang ginagawa. Isa para sa 12,000 na galing sa account ni Daniel at Tanya Cruz at isa pa para sa 23,000 na galing sa aking personal na account. Si James, ang pinsan ni Daniel, ay huminga ng malalim. Ibig sabihin, malinaw kong sabi na ako ang nagbabayad ng 65% ng mortgage sa bahay na ito sa loob ng 3 taon. Habang pinapanood ko ang aking manugang na tratuhin ako na parang isang nakakahiya na pasanin sa pamilya. Lubhang napabagsak si Daniel sa kanyang upuan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil umasa ako na sa huli ay mapagtanto mo na mayroong hindi tama. Dahil umasa ako na sa isang punto ay tatanungin mo ang iyong sarili kung paano ang isang babae na may maliit na pensyon ay patuloy na makakatulong sa iyo sa mga emergency sa pananalapi. Bahagyang tumigas ang aking boses dahil umasa ako na ipagtatanggol ako ng aking sariling anak kapag pinahiya ako ng kanyang asawa nang hindi kailangan kong ipahayag na ako ang nagpapanatili ng bubong sa kanilang mga ulo. Sa wakas ay natagpuan ni Tanya ang kanyang boses, ngunit lumabas ito na may matinis na sigaw. Kalokohan ito, Daniel. Nagsisinungaling siya. Maaaring peke ang mga dokumento na iyan. Kumuha ako ng isa pang papel mula sa sobre. Ito ang opisyal na titulo ng ari-arian para sa bahay na ito. Na-update noong nakaraang linggo. Tulad ng makikita mo, ang pangalan ng may-ari ay hindi na sina Daniel at Tanya Cruz. Ibinigay ko ang dokumento kay Margarita de la Cruz na may karanasan sa pagbasa ng mga legal na dokumento mula sa negosyo ng kanyang asawa. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa niya. Ayon sa dokumentong ito, inihayag ni Margarita sa malinaw na boses, ang legal na may-ari ng ari-arian na ito ay si Elena Reyes. Ang kaguluhan na sumunod ay agad. Sumigaw si Susan. Nagsimulang umiyak si Helen. Nagsimulang magtanong si James ng mabilis na mga tanong na walang sumasagot, ngunit ang aking atensyon ay nakatuon lamang kina Daniel at Tanya. Nakatingin sa akin si Daniel na parang hindi pa niya ako nakita noon. Ma, paano ito posible? Posible, Daniel, dahil ang iyong ama ay isang napakatalinong tao na nagturo sa akin kung paano maging madiskarteng sa pera. Posible dahil lang siya ay mamatay, iniwan niya sa akin ang isang portfolio ng mga pamumuhunan at ari-arian na hindi alam ng karamihan sa mga tao na umiiral. Huminto ako. At posible dahil sa loob ng nakaraang 3 taon, habang tinatrato ako ng iyong asawa na parang basura, gumagawa ako ng mga legal na desisyon upang protektahan ang aking mga interes. Nagsimulang manginig ng malaki si Tanya. Daniel, kailangan mong gumawa ng isang bagay. Hindi niya magagawa ito. Dito kami nakatira. Mayroon kaming mga karapatan. Mga karapatan? Ulit ko. At sa unang pagkakataon ng gabing iyon,
ang aking boses ay may tunog ng bakal. Anong mga karapatan eksakto? Tanya, ang karapatang pahiyain ako sa sarili kong bahay? Ang karapatang sabihin sa mga tao na ako ay pasanin sa aking pamilya habang ako ang nagbabayad ng iyong mga bills? Ang karapatang planuhin ang aking pagpapaalis sa isang retirement home habang ikaw ay naninirahan sa isang ari-arian na pinunduhan ko? Lumapit ako kung saan siya nakatayo, nanginginig malapit sa bintana. Sabihin mo sa akin, Tanya, nang sabihin mo sa akin na kumain sa kusina na parang inupahang katulong, alam mo ba na kinakausap mo ang may-ari ng bahay? Hindi. Hindi ko alam, utal niya. Hindi mo alam, sumang-ayon ako. Dahil abala ka sa pagtingin sa akin ng mababa. Napakakumpiyansa na wala akong iba kundi isang walang kwentang matandang babae, kaya't hindi mo kailanman nagawang tanungin ang iyong sarili kung bakit napakakomportable ng iyong buhay. Hindi mo kailanman tinanong kung saan talaga nanggagaling ang pera. Hinarap ko ang buong silid. Gusto kong maintindihan ng lahat ang isang bagay. Sa loob ng 3 taon, pinanood ko ang babaeng ito na sistematikong ilayo ang aking anak mula sa akin. Narinig ko siyang sinabi sa kanya na ako ay isang pananagutan. Na ang aking presensya ay isang kahihiyan sa kanyang social circle. Tiniis ko ang malupit na komento tungkol sa aking mga damit, aking apartment, aking pinaghihinalaang kahirapan, at sa buong oras ako ang nagpupondo sa marangyang pamumuhay na kanyang tinatamasa. Sa wakas ay nagsalita si Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig. Ma, bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Dahil kailangan kong malaman kung sino talaga ang babaeng pinili mo bilang asawa. Kailangan kong makita kung ang pagmamahal na sinasabi mong mayroon ka para sa akin ay totoo o kung ito ay umiral lamang kapag akala mo ay kailangan mo ako. Napuno ng luha ang aking mga mata, ngunit ang aking boses ay nanatiling matatag. At sa kasamaang palad, Daniel, nakuha ko ang aking sagot. Biglang lumingon si Tanya kay Daniel, hinawakan ng desperado ang braso niya. Daniel, kailangan mong maniwala sa akin. Kung alam ko lang, kung naiintindihan ko lang, hinding-hindi sana ano, Tanya, putol ko. Hinding-hindi sana ako trinato ng parang basura. Ibig bang sabihin ay ang paggalang mo ay umiiral lamang kapag ang mga tao ay may pera? Na ang pagmamahal mo sa aking anak ay may kondisyon na ilayo ako sa iyo? Binitawan ni Daniel ang pagkakahawak ni Tanya at lumapit sa akin. Ma, patawarin mo ako. Sobra akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko alam. Alam mo, Daniel, malumanay kong sabi. Siguro hindi mo alam ang mga detalye ng pananalapi, ngunit alam mo na masama ang pagtrato ng iyong asawa sa akin. Alam mong sistematiko kanyang inilalayo sa iyong buhay, at pinili mong hayaan itong mangyari dahil mas madali kaysa harapin siya. Ang katahimikan na sumunod ay nakakawasak. Lahat ng nasa silid ay naramdaman ang bigat ng mga pagpipilian na humantong sa sandaling ito. Sa wakas, kinuha ko ang huling dokumento mula sa aking sobre. Ito ay isang 30 araw na abiso sa pagpapaalis. Nakapet sa ito ngayong araw. Umalingaw-ngaw ang impit na iyak ni Tanya. Hindi mo magagawa ito, Daniel. Gumawa ka ng isang bagay. Tiningnan ko ang aking anak, ang 35 taong gulang na lalaking ito na dating aking maliit na bata. At nakaramdam ako ng halo ng pagmamahal at pagkabigo na hindi ko pa naranasan. Daniel, sabi ko, may pagpipilian kang gagawin at kailangan ay sarili mong pagpipilian, hindi sa kanya. Ang 30 araw na sumunod pagkatapos ng hapunan na iyon ay ang pinakamahaba, ngunit ang pinakamalaya sa aking buhay. Hindi ako kinausap ni Daniel sa unang linggo. Si Tanya, syempre, ay ganap na nagpanik, gumawa ng mga desperadong tawag sa mga abogado, sa kanyang pamilya, sa sinumang makakatulong sa kanya na humanap ng legal na loophole upang pigilan ang pagpapaalis. Ngunit perpektong ginawa ni Marcos ang kanyang trabaho. Walang legal na pagtakas. Ang hindi ko inaasahan ay ang reaksyon mula sa iba pang pamilya at sa social circle ni Tanya. Tinawagan ako ni Margarita de la Cruz kinabukasan pagkatapos ng hapunan. Elena, sabi niya, dapat kong aminin, iyon ang pinakakasiyasyang paghahayag na nasaksihan ko kailanman.
Buwan-buwan kanyang sinisiraan, sinasabi sa lahat na ikaw ay pabigat kay Daniel. At ngayon, tanong ko, ngayon ay pinag-uusapan ng lahat kung paano ang isang babae ay maaaring maging napakabobo na maliitin ang taong nagbibigay pera sa kanya. Tumawa si Margarita, "Honey, ikaw ang usap-usapan sa bayan." Iba naman ang reaksyon ng kapatid kong si Helen. Dumating siya upang bumisita pagkalipas ng 3 araw. Namumugto ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak. "Elena, wala akong alam sa lahat ng ito," sabi niya, lumubog sa aking sofa tulad ng libu-libong beses sa aming buhay. "Kung alam ko lang na ikaw ang nagpopondo sa lahat, ginawa mo sana ang ano, Helen," malumanay kong tanong. "Sinabi mo sana kay Daniel na pinipinsala ako ng kanyang asawa? Dahil hindi mo kailangang malaman ang tungkol sa pera upang makita kung paano ako trinato ni Tanya." Tahimik si Helen sa mahabang sandali. "Tama ka," inamin niya sa wakas. "Akala ko lang ito ay, alam mo na, normal na pagtatalo ng biyenan at manugang. Hindi ko namalayan kung gaano siya kalupit. Iyan ang tungkol sa emosyonal na pang-aabuso, Helen. Mas gusto ng mga tao na huwag itong makita dahil hindi komportable na harapin." 1 linggo bago matapos ang abiso sa pagpapaalis, sa wakas ay dumating si Daniel sa aking pinto. Mukha siyang masama. Nawalan siya ng timbang. Mayroon siyang malalim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang inabot niya sa akin ang isang tasa ng kape na dinala niya mula sa paborito kong cave. "Ma," nagsimula siya, ang kanyang boses ay nag-aalala, "kailangan mong malaman na ginugol ko ang nakaraang 2 linggo sa paglalaro muli ng lahat. Bawat pag-uusap, bawat pagkakataon na nagkomento si Tanya tungkol sa iyo, bawat pagkakataon na nabigo akong ipagtanggol ka. At, tanong ko, pinapanatili ang aking tono na neutral, at napagtanto ko na tama ka. Alam ko. Siguro hindi ko alam ang mga detalye ng pananalapi, ngunit alam ko na mayroong mali. Alam kong sinasaktan ka ni Tanya at pinili kong baliwalain dahil mas madali." Huminto siya, nahihirapan sa mga salita, dahil akala ko kung patuloy ko siyang pinasasaya, kung ginawa ko ang gusto niya, magiging ayos ang lahat. Ngunit hinding-hindi naging ayos, hindi ba? Dahil bawat beses na sumuko ako sa isang bagay na may kaugnayan sa iyo, mas marami lang ang hinihingi niya. "Daniel," malumanay kong sabi. "Nagpapatawad ka ba dahil sa tingin mo ay mali ang ginawa mo o dahil alam mo na ngayon na mayroon akong pera?" Ang tanong ay tumama sa kanya na parang sampal, na puno ng luha ang kanyang mga mata. "Nararapat ako niyan," bulong niya. "Nararapat akong pagdudahan mo ang aking mga motibo. Hindi ito tungkol sa kung ano ang nararapat sa iyo, anak. Tungkol ito sa kailangan kong malaman kung may natutunan kang tunay mula rito o kung natatakot ka lang sa mga kahihinatnan." Sumuko si Daniel. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak sa paraan na hindi niya ginawa simula noong siya ay isang maliit na bata. "Patawarin mo ako, sobra akong humihingi ng paumanhin. Hindi para sa pera. Hindi para sa bahay. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkawala sa iyo. Humihingi ako ng paumanhin sa pagpapaalam sa kanya na tratuhin ka ng ganyan. Humihingi ako ng paumanhin sa hindi pagiging anak na nararapat sa iyo." Iyon ang hinihintay kong marinig. Ngunit mabigat pa rin ang pakiramdam ng aking puso. At si Tanya? Umalis si Tanya 3 araw na ang nakalipas. Umalis. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit at lumipat sa kanyang mga magulang. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya ang isang bagay na ganap na nagbukas ng aking mga mata. Humigop si Daniel ng kape ng nanginginig. Sinabi niya sa akin na kung pinili ko na pumanig sa iyo, kung pinili ko ang iyong pera kaysa sa kanya, kung gayon hindi siya maaaring makasama ng isang taong mahina. At ano ang sinabi mo sa kanya? Sinabi ko sa kanya na mali siya. Na hindi ko pinipili ang iyong pera. Pinipili ko ang aking ina, ang babaeng nagpalaki sa akin, na sumuporta sa akin, na nandoon para sa akin sa buong buhay ko. Kahit nawala ako para sa kanya, lumapit si Daniel, hinawakan ang aking mga kamay. "Ma, alam kong huli na siguro. Alam kong marahil ay nasira ko na ang aming relasyon ng sobra, kaya't hindi na ito maayos, ngunit gusto kong subukan. Gusto kong maging anak na dapat ay lagi kong naging."
Tiningnan ko ang lalaking ito, ang aking anak, at nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Nakita ko ang Daniel na kilala ko bago si Tanya. Ang Daniel na dating nagtatanggol sa akin sa playground kapag tinutukso ako ng ibang mga bata dahil sa aking accent. Ang Daniel na nagdala sa akin ng mga ligaw na bulaklak sa araw ng mga ina dahil alam niyang mas gusto ko ang mga ito kaysa sa mamahaling rosas. Daniel, sabi ko sa wakas, nang namatay ang iyong ama, pinangakuan niya akong laging aalagaan kita. Ngunit sa isang paraan, nalito ako sa pag-aalaga sa iyo sa pagpapahintulot sa ibang tao na kontrolin ka. Nagkamali rin ako. Ngunit hindi mo ako kailanman tinigilan mahalin, sabi niya. Kahit na hindi ako karapat-dapat. Iyan ang ginagawa ng mga ina, Daniel. Nagmamahal kami ng walang pasubali. Ngunit ang paggalang ay kailangang kitain. 3 araw pagkatapos, umalis si Daniel sa bahay, hindi dahil sa hinihingi ko, kundi dahil nagpasya siyang kailangan niya ng oras upang pagnilayan kung sino ang nais niyang maging. Nakahanap siya ng isang maliit na apartment malapit sa kanyang trabaho at nagsimulang mamuhay sa sarili niyang paraan sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ako naman ay gumawa ng isang desisyon na ikinagulat maging ng sarili ko. Nagpasya akong lumipat sa bahay sa Batangas matapos ang mga taon ng pamumuhay sa isang maliit na apartment, nagpapanggap na mayroon akong mas kaunti kaysa sa totoo. Oras na upang mamuhay ng hayagan bilang babaeng tunay ako. Ang unang gabi sa bahay, habang nakaupo ako sa sala na pinangyarihan ng maraming kahihiyan, nakaramdam ako ng isang bagay na hindi ko pa naranasan sa loob ng maraming taon. Tunay na kapayapaan. Walang sinumang pumupuna sa aking mga damit, sa aking mga desisyon, o sa aking pag-iral. Walang sinumang nagbibigay ng masasamang komento tungkol sa aking edad, o sa aking antas ng socio-economic. Ako lamang sa sarili kong bahay, namumuhay sa sarili kong buhay. Si Margarita de la Cruz ay naging regular na bisita at unti-unti kong sinimulang buuin muli ang mga social connections na pinabayaan ko sa loob ng mga taon na nakatuon ako sa pagiging perpektong ina at biyenan. Lumalabas na kapag ang isang 63 taong gulang na babae ay namumuhay ng walang pasubali bilang kanyang sarili, umaakit siya ng mga tao na pinahahalagahan siya dahil sa mga dahilan na iyon. Nagsimulang bumisita si Daniel tuwing linggo. Sa simula, maingat at formal ang aming mga pag-uusap, ngunit unti-unti kaming muling nagtatayo ng tiwala. Hindi niya ako kailanman hiniling ng pera, hindi kailanman inakala na sasakupin ko ang kanyang mga gastos. Sa halip, sinimulan niya akong ilabas sa maliliit na kainan na kaya niya, maglakad-lakad sa parke, gawin ang mga simpleng bagay na matagal na naming hindi ginagawa. Isang linggo, 6 na buwan pagkatapos ng pagpapaalis, dumating si Daniel na may kinakabahang ekspresyon. Ma, sabi niya, gusto kong magtanong sa iyo ng isang bagay, ngunit kailangan mong malaman na ayos lang kung sasabihin mong hindi. Ano iyon? Nagpapaterapi ako, sinusubukang intindihin kung paano ko hinayaan na umabot sa ganyan ang mga bagay-bagay. At iminungkahi ng aking therapist na tanungin kita kung gusto mong sumama sa isang sesyon sa akin, para mapag-usapan natin ang lahat ng nangyari sa tulong ng isang propesyonal. Ang kahilingan ay ikinagulat ko, ngunit pinuno rin ako nito ng pag-asa. Bakit mo gusto gawin iyon, Daniel? Dahil gusto kong buuin muli ang ating relasyon sa tamang paraan. Gusto kong maintindihan kung paano tayo umabot sa puntong iyon, at gusto kong siguraduhin na hindi na ito mangyayari muli. Huminto siya. At dahil mahal ko ang aking ina at gusto kong malaman niya na ang kanyang anak ay sulit sa pagsisikap na pagalingin ang relasyong ito. Nang gabing iyon pagkaalis ni Daniel, umupo ako sa aking bakuran, ang parehong bakuran kung saan pinlano ni Tanya ang napakaraming kahihiyan. At may napagtanto ako. Sa loob ng lahat ng mga taon ng pagmamaltrato, naghihintay ako ng iba na magliligtas sa akin. Naghintay ako kay Daniel na ipagtanggol ako, sa pamilya na makita ang katotohanan, kay Tanya na himalang magbago. Ngunit sa huli, ang tanging taong makakapagligtas sa akin ay ang aking sarili. At sa paggawa nito, hindi lang ako nagbalik ng aking dignidad at aking tahanan. Natuturuan ko ang aking anak ng isang aral na walang halaga ng pera ang makakabili. Na ang paggalang ay hindi idinidilim, ito ay iniutos.
Na ang tunay na pag-ibig ay hindi nangangailangan na paliitin mo ang iyong sarili upang maging malaki ang iba. At hindi kailanman huli ang lahat upang piliin ang kapayapaan kaysa sa pagkalason. Ngayon, kapag tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin tuwing umaga sa aking sariling tahanan, nakikita ko ang isang babae na sa wakas ay alam ang kanyang halaga. Isang babae na hindi nangangailangan ng pahintulot ng sinuman upang mamuhay ng may dignidad. Isang malayang babae. At ang kalayaan na iyan, pagkatapos ng lahat ng mga taon, ay eksaktong kasing tamis ng pinangarap ko.